Hello po sa ating lahat. Muli nandito tayo para magbigay ng komentaryo. Lahat naman tayo bilang Pilipino ay may magandang pangarap sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating mga kababayan, at sa ating bansa. And of course, sa buong daigdig, or for humanity. Ngunit i-concentrate natin dito sa Pilipinas. Siguro, agree kayo dito sa pangarap ko na halimbawa, ang isa sa mga member ng ating pamilya ay magkasakit, then wala tayong problemahin dahil nandyan ang government para tayo ay tulungan o siya ang responsible. Hindi na natin na problemahin yung ambulansya. Halimbawa, pupunta tayo sa mga hospitals and so on. Pagkatapos, halimbawa, mayroon tayong anak na nasa kolehiyo o nasa high school. So, hindi rin natin problemahin dahil siyempre, ang mga educational institutions natin ay state supported. Okay. Pagkatapos, halimbawa, sa mga uh, proseso, pag mayroon tayong kailangan sa isang government agency, so naging maayos, naging madali, naging very comfortable yung proseso sa atin. So yun ang dreams natin. Okay? Ngunit sa kasalukuyan talaga, let us accept it. Hindi pa ganoon But ipagpatuloy natin yung pagkakaroon ng pangarap na 'yan. At saka yung sana, yung pangarap na yan ay samahan natin ng effort o samahan natin ng work para makamit natin. But talagang may mga hindrances o may mga sagabal para maatin natin ito. Ang talagang isa dyan, siyempre yung graft and corruption sa government. So, yan ang isa sa mga tinik o pinaka-problem para maging maayos ang lahat. So, i-imagine na lang yung kanilang percentage, yung mga kwan, uh, personal interest, personal motives. Talagang instead na mapupunta sa tao, mapupunta sa kanila pagkatapos, siyempre, come selection, yan ang kanilang gagamitin. So, yan. I'm sure, pag talagang ang graft and corruption dito sa Pilipinas ay maalis, talagang mabilis ang magiging pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyan din, may mga hindrance din, Kasi nakakakuan sila sa peace and order sa Pilipinas. Halimbawa, yung pagkakaroon ng New People's Army, yung subversive groups, siyempre talagang it's a problem din yan, Okay, siyempre, sa may mga areas na kontrolado nila, so, matatakot yung mga investors at saka iba pa. Okay? Ngunit ang isa pa, beside dyan, graft and corruption, yung magkaroon ng subversive group, then ang isa pang problema natin talaga, itong mga politiko natin, na hindi naman lahat ng politiko ay masama. Mayroon din talagang nagtatrabaho for the good of the country. Pero talagang blatantly, very clearly, ang isa sa mga politikong pamilya na naging problema nga talaga sa ngayon, although personal opinion ko lang ito, itong mga Duterte family. Kasi siyempre, sila ay
may kanyan, mayroon silang kaalyado sa lower house, sa Senate, mayroon silang kaalyado sa mga iba't ibang government agencies. Siyempre, nandun yung utang na loob. Dahil halimbawa, inilagay ka sa pisto noong panahon ni President Duterte, siyempre, yung utang na loob dapat ibalik mo in a form of favor. So, ganun ang nakikita ko, ano? Kaya, yan, ang isa sa mga problema. At saka, mayroon pa rin. Pero, ipan nga natin ito, ano? Okay. So, tulad ngayon, alimbawa, ang ex-president na si President Duterte ay wala na sa kapangyarihan. Ngunit sa mga kanya sa media, particularly itong Isiminay, ito rin pala ang isang problema. No? Sa bagay, kasama siya sa kalyado ni Duterte. Parang, alimbawa, tinatakot ang gobyerno o pag-i-impeach ninyo si ganito, ayan, baka mag people power ang mga Pilipino pagkatapos aklas din yung mga kapulisan, yung mga militar. Okay, so these are irresponsible statement na siyempre nakakapagbigay ng parang destabilization activities. Okay? Kasi maririnig yan ng mga foreigners, ay, huwag tayong pupunta dyan sa Pilipinas kasi baka magkaroon ng ano, kudita o magkaroon ng people power. Ganun. So, it's a bad, ano, bad, parang picture about the Philippines. Okay? Pagkatapos itong si anak niya, parang it's talagang nakikita ko. So, imagine, yung confidential fund, sabagay tapos na, yan. So, 125 as DepEd Secretary, confidential fund. Ang Philippine Coast Guard, 125 millions kay DepEd Secretary. Samantalang ang Philippine Coast Guard is 10 million lamang. So, napakalaki naman ng disparity. Okay, so dapat talaga yung confidential fund, intelligence fund, nasa militar natin yan. Kasi yan ang naging ugat ng gulo ng mga Marcoses at saka mga Dutertes. So napakaraming issue. Nandiyan na naman ang issue ng Isiminay. So itong Isiminay naman, hindi natin ito kinukontra. But then, sa mga naririnig natin sa kanilang programs, kasi kung minsan nanonood tayo, talaga puro karamihan talaga disinformation, red tagging, basta kung alimbawa kalaban ni Duterte, yon tinitira nila sa kanilang programs. Maliwanag dyan kahit panoorin ninyo yung programs dyan. Okay. Pagkatapos, itong ICC naman. So, kasi ang question ng ICC ay whether nation versus o ano ang i-priority ng government, ang bansa o ang mga Duterte. So, for me, dapat i-priority yung bansa. So, itong mga Duterte naman, halimbawa, sinasabi nila na wala silang problema, wala naman silang kasalanan, so be it. Kung wala silang kasalanan, di sooner, after the investigation, din ang magiging conclusion ay, hindi pala nagkasala mga Duterte, so they will be given redemption. Okay? Kaya, yon, tignan ninyo mga kwan, talagang doon sa peace talk na gusto ng government against si Sara, yun, doon, dahil sabi niya, it's an agreement with the devil. No. Once and for all, dapat
hihinto na ang insurgency problem sa Pilipinas. The only way is peace talk. Hindi pwedeng bang 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 lang yan kasi pag laban lang para malipol sila, it will takes another 10 years. Okay, kasi halimbawa may namatay diyan na kuwan, may anak 'yon, baka sasama sa grupo. So, continuous yung magiging ano, magiging continuous yung activities ng subversive group na ito. So, it's time na bigyan sila ng chance. Ngayon, kung nagkaroon ng peace talk, pagkatapos hindi sila sumunod, so that's the time na talagang lipulin sila. So, gano'n, ano? At marami pa. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.